Papuri sa iyo, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Salamat, Lord God, sa lakas na ibinibigay mo sa amin na patuloy na manalig sa iyo, manampalataya na hawak mo ang lahat ng bagay. You are in control. You are in control of our country. You are in control of the storm, Lord God. And so we will fix our eyes on you, Lord God, and not on the destruction that is happening around us, Lord God. Panginoong Jesus, tumatalima kami sa iyo. Sumusunod kami, O Diyos, sa panawagan mo sa amin. Magpuri, mag-alay ng mga awit ng pasasalamat sa kalagitnaan ng unos. Ika'y nagagalak sa ganong klaseng attitude, pananaw, na ibig lamang sabihin ay kahit natatakot kami, kahit may mga pangamba kami patungkol sa hinaharap, sa kinabukasan, kahit nakikita namin ang malalaking alon, ang malalakas na hampas ng hangin sa mga kabahayan, Lord God, gusto mong awitan ka namin. Gusto mong umawit kami ng mga awit papuri sa iyo. Tanda ng pagmamahal namin sa iyo. Tanda ng pagtitiwala namin sa iyo. Tanda ng katiyakan sa aming mga puso na tapat ka sa mga pangako mo sa amin. Tapat ka sa mga pangako mo. Hindi mo pababayaan ang iyong bayan. Kaya't kami bibigkas ng pagpupuri sa iyo, O Diyos, dahil sa pagliligtas mo sa amin. Isaiah chapter 42, verse 10 to 17. Umawit kayo sa Panginoon ng bagong awit at ng kapurihan niya mula sa dulo ng lupa. Kayong bumababa sa dagat at ang lahat na nariyan, ang mga pulo at mga doon ay naninirahan, maglakas ng kanyang tinig, ang ilang at ang mga bayan niyon, ang mga nayon na tinitirhan ng Kedar, umawit ang mga naninirahan sa Sela. Magsigawan sila mula sa mga tuktok ng mga bundok, magbigay luwalhati sila sa Panginoon at magpahayag ng kanyang kapurihan sa mga pulo. Verse 13. Ang Panginoon ay lalabas na parang mandirigma. Pinupukaw niya ang kanyang galit na parang lalaking mandirigma. Siya'y sisigaw, siya'y sisigaw ng malakas at magtatagumpay laban sa kanyang mga kaaway. Verse 13. Ang Panginoon, na ang isa sa mga pangalan ay Jehovah Gibor Milkama, na ang ibig sabihin ay the Lord, mighty in battle, makapangyarihang Diyos na mandirigma. Pinupukaw niya ang kanyang galit na parang lalaking mandirigma. Siya'y sisigaw, siya'y sisigaw ng malakas at magtatagumpay laban sa kanyang mga kaaway. Ano ang unos sa harapan ng pinakamakapangyarihan sa lahat? Wala lang yun. Kayang-kaya niyang tunawin kung loloobin niya. Ako'y tumahimik ng matagal. Ako'y hindi kumibo at nagpigil ako. Ngayoy sisigaw akong parang nanganganak na babae. Ako'y hihingal at hahapuin. Ang mga bundok at mga burol ay aking wawasakin. At ang lahat nila mga pananim ay aking tutuyuin. Ang mga ilog ay gagawin kong mga pulo. At ang mga lawa ay aking tutuyuin. O Diyos,
Kapag ika'y nagagalit sa iyong bayan, ika'y nagpaparusa bilang pagdidisiplina. Katulad ng sinasabi ng propesiya ni Isaias, ang mga ilog ay ginagawa mong pulo at ang mga lawa ay iyong tinutuyo. Panginoon, dumadalangin kami sa iyo. The same power that can dry up rivers and streams and turn them into wastelands, Lord God. We ask you, Lord God, that you use that same power, Lord God, to control our rivers, our lakes, every body of water in the Philippines that can do tremendous damage to our people. We ask you, Lord God, this is a small thing in your eyes. Nothing is too hard for you. Your arm is never too short to save us. Verse 16, at aking aakayin ng bulag sa daan na hindi nila nalalaman, sa mga landas na hindi nila nalalaman, sila ay aking papatnubayan, aking gagawing liwanag ang kadiliman sa kanilang harapan, at ang mga baku-bakong lugar ay papatagin. Ang mga bagay na ito ay aking gagawin sa kanila at hindi ko sila pababayaan. At hindi ko sila pababayaan. At hindi ko sila pababayaan. O Diyos, kinukuha namin, Lord God, ang 5 mga banal na salita na yan at hinihingi namin, O Diyos, na balutin mo kami ng kapangyarihan ng mga banal na pangako mong ito. Hindi mo kami pababayaan. Hallelujah. 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 Nagagalak ka, O Diyos, sa pananampalatayang nagpapatuloy at malakas, kahit hindi pa namin nakikita ang aming mga hinihingi, O Diyos. Hebreo chapter 11 verse 1. Ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. O Diyos, hindi pa namin nakikita ang kabuuan ng hinihingi namin sa iyo, ang pagliligtas sa buong Pilipinas. Ngunit kami nananalig na kami dinirinig mo, O Diyos. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, sa paglabag namin sa iyong mga banal na batas, sa kakulangan namin ng pagmamahal sa isa't isa, O Diyos, sa aming pagmamataas, na tila baga ang mga bagay na mayroon kami ay nakuha namin gamit lamang ang sarili naming mga lakas, imbis na tanggapin na mga bagay na ito ay mga handog lamang na nanggagaling sa iyo. Bigay mo sa amin ang lakas at kapangyarihan na itaas ka, O Diyos, sa aming paningin. Itaas ka, O Diyos, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kapangyarihan dito sa buong bayang Pilipinas, O God. Nakikita mo ang korupsyon, nakikita mo ang laganap na kasamaan sa paligid. Ngunit nananalig kami, Lord God, na hindi ito magtatagal.
may paghuhukom, at ikaw bilang Diyos na makatarungan ay maniningil. Ang sanhi ng malawakang pagbaha ay ang pagkakalbo ng aming mga kabundukan. Ikaw ang maniningil, O Diyos, sa mga dapat singilin. At ngayon, Lord God, patuloy kaming nananalig na hindi mo kami pababayaan, patuloy kaming mag-o-obey, Lord God. Susunod kami sa iyong hiling, na magpatuloy lamang kami sa pagpupuri sa pangalan mo at sa iyo, sa kabutihan mo sa aming mga buhay, Lord God. At hindi kami titingin sa mga nangyayari sa aming mga paligid. Pahintulutan mo, O Diyos, na ang marami sa amin, maraming mga nananalangin kasabay ko, O God, ay maglaan ng magdamagang pagpupuri sa pangalan mo, O Diyos. Ituro mo sa amin ang mga awit na magbibigay na kagalakan sa puso mo. At yun ang aming aawitin. Apuri sa iyo, O Diyos. Hebreo chapter 10, verse 37 to 38. Sapagkat sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating at hindi maaantala. Ngunit ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit kung siya'y tumalikod, ang aking kaluluwa ay hindi malulugod sa kanya. Verse 39. Ngunit tayo'y hindi kabilang sa mga umuurong, kaya't sila'y napapahamak, kundi kabilang sa mga may pananampalataya, kaya't naliligtas. O Diyos, narito kami, tumitindig, Lord God, sa harapan mo. In behalf of your people in the Philippines, Lord God, we will not shrink back and be faithless. We will keep standing and be faithful, Lord God, waiting upon the fulfillment, Lord God, of your promises to us. Panginoon, sa aming mga gagawing pag-aawitan sa susunod na mga araw, dalangin ko, O Diyos, na ikaw ay mapapurihan, magalak. Igawad mo, Panginoon, ang iyong makapangyarihang kamay sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. At wasakin, Lord God, ang kapangyarihan ng bagyong Uwan. Palayasin mo na ito, Panginoon, sa aming bayan. Sa lalong madaling panahon, ngunit ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Maraming salamat. Papuri sa iyo, O Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen at Amen. Maraming salamat sa iyong pagsama sa akin sa pananalangin dito sa prayer audio number 2. Meron lang akong gustong i-share sa iyo na awit. Ito'y isang awit na supernatural, kababalaghan. Ang mga boses na maririnig mo maya-maya lamang ay hindi boses ng karaniwang tao. Ito'y mga boses ng laksa-laksang mga anghel na nai-record isang araw noong bandang 1980s. Ganito po ang istorya. Merong isang grupo ng 7 choir members na nagtipon sila para mag-rehearsal. Ang awit na kanilang kinakanta ay yung Hallelujah Chorus na alam ng marami sa atin. So, nag-practice sila. A cappella po yon, wala silang mga instrumentong dala. Boses lamang nila
ang ire-recording sa araw na yon. Nagulat silang lahat dahil nung playback nila yung recording para pakinggan yung tunog nila, hindi nila boses ang mga naandon. Hindi boses ng 7 choir member, kundi boses ng laksa-laksang mga anghel na matataas ang mga tinig. Pina-analyze yung voice recording na ito sa isang specialista na music professor, at ito ang kanyang sabi dun sa nagsasaysay na ang pangalan ay Carl. Carl, there are voices in there that are higher than the human vocal range can go, and they are sustained for a longer time than the human voice can sustain one note with that much clarity. And there's no explanation for it except supernatural. Ang mga boses na umaawit sa recording na ito ay may sobrang matataas na range na hindi na kayang abutin ng human voices. At ang sabi ng music professor ay naho-hold nila yung note, no? Nasusustain nila yung note ng sobrang haba na kung tao ang gagawa nun, ang mag-hold ng breath, hindi kakayanin. So this is a supernatural recording, and I'm sharing it with you kasi sa totoo lang, pinatutugtog ko ito at sinasabayan halos araw-araw dito sa prayer house bilang paalala sa akin na tayong mga anak ng Diyos, hindi tayo nag-iisa. May laksa-laksang mga banal na anghel na sumusubaybay sa atin at sumasama sa atin sa ating pagsamba sa Diyos. Kaya kapag ako'y nananalangin, ako'y nagsusuot ng balabal sa ulo bilang tanda ng paggalang din sa kanilang presensya, sa kanilang pagsabay sa atin, sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Hindi anghel ang sinasamba, klaklaruhin ko po yun. Sila'y kasama natin sa pananambahan. Sila'y kasama nating lumuluhod sa iisang Diyos, ang ating Diyos Ama, Diyos Anak, at Espiritu Santo. And so, dear friends, mag-obey tayo sa request ng ating Panginoon na sa kalagitnaan ng bagyong ito, tayo'y magpuri sa Kanya. Labanan natin ang takot, labanan natin ang agam-agam. Yan ay patunay lamang na nagtitiwala tayo na kontrolado niya ang lahat ng bagay kahit di natin naiintindihan kung bakit nagkakaganon ang ating mga buhay. Let's put our faith and trust in the Lord Jesus. Ngayon po ay patutugtugin ko ang awit ng mga anghel, ang version nila ng Hallelujah Chorus. Isusulat ko po yung lyrics dito either sa comment section nitong YouTube upload na ito o kaya sa description para masabayan nyo rin po at makabisa. Napakadali lang po ng awit na ito. Pamilyar na po ito sa marami sa atin. At ang kamangha-mangha po, lalo, tungkol dito sa recording na ito ay ito. Meron pong lalaking boses na nagsosolo dito sa recording na ito. Tandaan nyo lang po, hindi po ito boses ng tao. Yung 7 choir members na nag-practice, nag-rehearsal, nag-recording nung araw na yon ay nagsasabi na wala ni isa sa kanila ang kumanta nung verse na ito. Isusulat ko po yung buong storya sa description nitong YouTube upload na ito. Kaya mga kapatid, wag panghinaan ng loob. Manalig sa Diyos, manalig na nagbigay siya ng mga makakasama natin, mga makapangyarihang
beings, mga angelic messengers that have been assigned by God to protect us, to serve us. Ito nako, naiiyak. Alam niyo po, ang mga banal na anghel po, sila'y malalakas, sila'y tapat sa Diyos. Pero sa kababaang loob, sumusunod sila sa utos ng Ama na pagsilbihan ng tao. At sino ang karaniwang tao, 'di ba? Makasalanan, kulang sa pananampalataya, masama ang bukas ng bibig, makasarili, sinungaling. Ang presensya ng mga banal na anghel sa ating mga buhay ay patunay, isang patunay ng walang hanggang makapangyarihang biyaya ng Diyos sa atin. Isa ang hinihiling niya, tumalima tayo sa Kanya, tumawag tayo sa pangalan ni Jesus, magsuko tayo ng mga buhay natin sa Panginoon kahit hindi perpekto at siya ang bahala sa mga buhay natin. Samahan natin ang mga banal na anghel sa kanilang pagsamba. Be blessed, dear brother, dear sister in Christ. Amen. Kapatid, kumapit ka lang sa Diyos. May pagbangong darating para sa ating bansa. Yan ay malinaw niyang pangako. Ang liwanag ng Panginoong Hesus ay sisilay sa ating lahat ng tulad ng bukang liwayway. Papuri sa Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.